Good day guys. Meron tayong gagawin na naman ditong cellphone. Ang model ng cellphone nito is Honor X6B. Basag na LCD. Ayan. Ang nangyari dito is na-aksidente may-ari. Tapos yung nabangga kasi yun eh. Nabangga ng motor habang naglalakad siya. So, pinagawa nung nung nakabangga. Bali si customer yung aksidente, tapos yung bumili LCD yung taong nakabangga sa kanya. So ganito itsura niya, bagong LCD. So ang pagtanggal nito is yung plastic lang tong taas eh. So yan, uh, tinanggal ko na itong kabukas. Ang hirap tanggalin kanina eh, plastic to. So ingatan nyo rito guys, kasama yung niya, yung sa fingerprint niya. Yan. So simulan na natin to guys. So nilinis ko na to para mamaya pag dinikit is dire-diretso na lang din. So ayan, ako rin yung una nagboss ito, virgin na naman, batang bata, pwedeng pakasalan. Yan, tanggalin lang natin yung mga tornilyong mo to guys. So yung aksidente naman okay naman siya, nabagok lang, pero sinagot naman din nung nakabangga. Taka dito rin sa amin, parehas yun, parehas residente dito sa amin lugar. So yan, dun sa previous video ko na ginawa kong cellphone, yung nadaan sa WD-40 na contact cleaner, ayun naman yung nakabangga, nagpaayos ang cellphone din yun. So ito na, baklas natin yung mga tornilyo guys. Kakaiba yung LCD nito eh. Ayan o, nakapasok dito sa taas, tapos ito nakapasok dito sa isang butas. Makikita nyo mamaya pagbaklas ko ang itsura. Ang kulit ng itsura. Ayan. So bale, siguro may mga pakatlo ko ng cellphone na nagawa na Honor X6B. Ayan. Yung mga naging problema, halos lahat puro LCD. Ayan. Hindi ko alam kung bagong-bagong model to eh. Ayan guys. Makulit lang yung mga tornilyo ito. Hirap tanggalin. Sana goods yung LCD nabili. At fit. Yan. Tapos tong tab nito rito, yung middle frame niya, matanggal yan. May tornilyo pang isa oh. Kakaiba to ah. Hindi halata. Sensya naman.
tanda na, di na makita, malabo mata. So kakaibang tornilyo yan, isang itim. Yan. Ingatan nyo guys yung flex ng fingerprint ha. Ayan, fingerprint. Baka madali nyo. Angat nyo ganyan. Tapos to. Ayan guys. Tapos to. Tanggatin yung battery. Tapos patakan na natin to. Ng lacquer thinner. Para lumuwag-luwag yung pagtikit. Ayan. Tapos gamit tayo ng spatula ng bakal. Para may angat natin. Crispy oh, para ka kumain ng spaghetti ng Jollibee chicken. Oops, basag na, mababasag pa lalo. Ayan. So patakan din pa rin natin ulit. Diba? Ayan sinasabi ko sa inyo guys, kakaiba. Kakaiba yung lusutan ng battery. Nagana pala ng LCD pala. So isang tabi natin muna to. Ayan. Yung LCD niya ba ganyan. Diba? Kulit to. Ayan. So tanggalin na natin yung LCD. Gamit ulit tayo ng manipis na pantungkab. So po may tama, basag. Patakan din natin to. Ayan. Para lumambot yung adhesive niya. Gamit kaya tayo. Ito.
Masyadong matigas. Bagong bago pa ata ganitong model eh, no? Kailan ba lumabas to? Please comment down below kung kailan lumabas tong model na to. Masyado siyang matigas guys. Pilitin na natin itong total basag naman na to. Yung masyadong makunat pa siya. Sa may basag. Ingat-ingat kayo guys sa mga bubog ha. Pataka natin dito. Sa may basag mismo. Kapit na kapit yung LCD oh. Ay magpatanggal ah. Yun. Nakuha din natin yung likod.
Puro bubog. Durog na durog. Katakot naman to. Gamit tayo ng malipis guys. Delikado to. Makakasugat to. Oh yes. Puro bubog. Puro bubog guys. Sakit sa kamay. Mahirap na madaanan ng bata. Matatalas pa na bubog to. Bali guys, papos ko muna ito, lilisi ko muna itong bubog, delikado dito sa sa pwesto ko, baka madaanan ng bata, magsugat. Pause ko muna guys ha. Muli tayo nagbabalik guys. Ito, tinesting ko, ikabit muna yung LCD kasi nilinis ko, nakakadelikado yung bubog, paano ng mga bata. So, fit naman yung LCD. Di ko pala didikit yan. So, testing natin muna kung may display. Ako, nag-vibrate lang. Walang display. Mayroon pala. Lobat daw. Putik. Lobat pa siya. So, butin ko muna yung charger. Isa. Tapos gamit tayo ng fast charger. Magulo ng pesto guys dito eh. Makikita nyo, masikip. Ang daming nire-repair. Masikip ang pesto ko. Nilobat niya. So bakit matatest natin kung mag-charge dito. Ayan. Nine lang siya. Pag 11, ipa-vibrate lang. Super lobat. Umilaw siya, kita nyo. Pero di ko kita. Ayan, nag-fast charge siya na 1.69, nag-boot. Nag 71 ampere. Nag 7 volts siya, charging. 0.86, 0.96, nag-fast charge. Subukan natin i-on. 8 volts siya.
So, nag-fast charge siya. Super fast charging. Nag 2.1 ampere. 9 volts. Baking. On natin. Kung kaya i-on. Gutin ko muna guys. Ayan. Tapos i-on ko. Kung mag-on siya. Mag-vibrate. Ayan. Mag-on naman na display. Charge natin. Ito ang sticker, di ko kita kasi sulat eh. Wala siyang sulat. On natin ulit guys. Nag-vibrate. Wala pati walang display. Pero kanina may tao. May tao tuloy. May ano, may kidlat kanina. So yung problema. Subukan natin sa ibang charger. Yung pala. Magic OS. So 3%. Tatas naman. Subukan natin yan dito. Sa fast charging. Super charging, oh. 3.03. Yan. Super charging siya. Yan. Galing, oh. Super fast charging, oh. 8 volts. 8.35 volts tapos 2.5 ampere. Galing naman. Super fast charging. 3%, oh. Super, pakita yung super charging, oh. Nakasulat. Di kita yun, oh. Ay. Teka lang, guys. Masyadong maliwanag kasi. Super charging. Diba?
ka supercharging, ano, date na lumalabas eh. Butin ko. Dalawang kidlat lumalabas eh. Yan ang supercharging ko. Diba? So, gumagana yung LCD. So, patayin na natin to muna. Tsaka natin i-charge to pag goods na. Yan. So, gagawin natin, kabitan natin yung LCD. Spatula. Yan. Yan. Tanggalin natin tong kulay ano, blue na to. At i-fix na natin LCD. May mga bubog-bubog pa maliliit oh. So, dapat lang natin yan guys. At malinis ng peso natin, puro bubog pa na maliliit. Ito, lagyan na natin ng pandikit. Pero linisin pa natin, may mga bubog na maliliit eh. Sungkitin ko nga muna ito, teka lang. Spatula. Tweezer. May bubog pa nga oh. Ngayon lang napagbaklas ng ganitong LCD. Samantala yung mga kaparas ito, noon saglit ko lang binaklas. Ito sobrang tigas. Ang kungunat ng ano, ng screen. Ayaw magpatanggal. Itong anak ko lalaki, tinatamad na naman. Sabi ko, pasok yung malaking e-bike eh. Huwag na lang daw. Linisin natin guys. Kahit anong linis na natin, delikado. Kasi may mga bubog pa minsan. Pag naipit sa LCD, basag ang LCD o kaya magkakaroon ng dot na puti. Magkakaroon. Yan. So, humaba-haba na video natin guys. Ayan, dito natin to.
Teka lang, pagpagang ko muna tong camera. O nga pala, ito yung mga ganitong LCD, wala pala tong ano, ito doon, sarado yung ano, yung earpiece protector, yung screen niya wala. Wala siyang parang mesh. Kaya okay lang. Konting-konti lang lagayan guys. Para pag nabasag ulit, isusunod na technician magkakabit, di mahirapan. Dati naranasan ko, meron nun akong ginawang ganong cellphone eh. Tad-tad ng pandikit. Grabe. Galit sa pandikit. Nag-supervise pa ako sa anak ko. May tinatanong. Yan. Yan, lapat siya. Yan. Tapos kabit na natin din to. LCD. Isang bagsakan na lang, dire-diretsong kabit na tayo guys. Ayan. Saka to. Mahaba na video natin. Kaya bilis-bilisan natin ng onte. Yan. Kabit ng ganyan. Tapos ito. Kabit natin muna yung mali, battery. Tataka pa parang kulang eh. Battery pala. Kabit battery. Tapos fingerprint. Yan. Tapos ito, natin kakaibang tornilyong itim kanina. Huwag natin kakalimutan. Sa gilid yan.
Tapos the rest is silver na ang tornilyo. Yan guys, kung bago nga pala kayo sa aking channel, kung napadaan kayo at gusto nyo itong aking mga video sa ginagawa, hiling ko sa inyo na pakiclick subscribe at pakihit notification bell para updated, lagay nyo sa all din para updated kayo sa latest video updates ko. Yan. Yan guys, may matutuwa na naman bagong customer natin na magagamit niya yung cellphone niya katapos maaksidente. Yan. Alam mo naman ngayon ang buhay ng tao tumiikot sa cellphone, mga laging tumitingin sa mga social media, addict sa mga tawag ito, sa mga love o dating sites, ganyan, dating apps. Tapos si customer na pakakabit ko yung tempered glass dito kasi di ako marunong magkabit. Ilang inaano ko, lagyan ko na dito kasi nabubog. Hanggang ngayon di ako perfect makabit ng tempered glass. Pali ko pa bakit pag sa aking cellphone guys, pag nalalagyan ko ng tempered glass perfect naman, pero pag sa ibang tao hirap na hirap ako. Kaya pag sa customer ko yan, pag mayroong libreng tempered glass, sabi ko sa sila na magkabit ng tempered glass kasi di ako marunong. Ayan, diba? Tsaka para iwas sisi na rin. Diba, sabihin, ang pangit ang pag-aagaw ka. Alam naman, may mga customer din ang pihikan, guys. Yeah. Yan, malapit na tayo matapos. So, kabit tayo ulit ng pandikit, B7000. Yan. Nasa home stretch na tayo guys. Tigit na natin to. Oops. Ayan. Tapos kabit na rin natin itong niya, SIM card. Tapos gumamit na naman tayo ng pang-ipit. Bago natin pala ipitan, linisan natin muna yung mga dikit-dikit na sobra. Para bago matuyo, matanggal na. Yan.
May casing naman siya. Yung mga bubog-bubog kasi. Ayan. Tapos, tsaka natin ipitan to. Ayan. Yan guys. Tapos final testing na lang tayo para matapos itong video natin. So try natin. Excuse. Kung nagcha-charge na may display, ganyan. Tingnan natin 5.13. Tapos nag-vibrate. Iyon, may display, Kaalok sasablay pa. Yan, 6.7. Yun, tumaas na ng nag-boot. Nag 9 volts siya. Nagpa-fast charging na to. So, ayan, hintay lang natin. Hintay natin kung mag-boot na siya. Magic OS. Yun. So, tingnan natin. Siya. Supercharge. Atake natin. Then, ayan, supercharging, Relax. Kaya guys, kung nagustuhan nyo sa aking video to, at yung mga hinahanap yung mga repair at paano magpalit ng LCD, magbaklas ng mga kaha ng mga phone nyo, kung di-DIY kayo, so sana at panoorin nyo yung mga ibang video ko rito. Kung meron ako ng mga ganong unit, para magkaroon kayo idea kung i-DIY nyo. Pero disclaimer lang, kung anong mangyari sa cellphone nyo, di ko kasalanan yan. Kasi kayo naman yan. Diba? So, guys, kung nagustuhan yung mga videos ko na na-upload, pakiclick lang yung subscribe, tsaka paki-like, tapos paki-hit yung notification bell, lagay nyo sa all, para updated yung latest video kayo sa aking updates, ha? Gulo, no? Another successful repair. Matutunan naman si customer ito. Tsaka hanggang dito lang ulit tayo, guys. Paalam. Check natin. Baka di nag-on. Uy, supercharging. Thank you, guys.